Tayo ay nagkatangkang buuin yung partido Lakas ng Masa dahil tayo ay walang partido. Tama? Sino ba sa inyo ang kasapi ng Liberal Party? Wala, no? Wala. Sino ang member sa inyo ng Lakas? Alam niyo yung Lakas? Kanino bang partido yun? Kay Gloria, kay Ramos. Partido ng KBN. Nakakabalik na ngayon. Kabahan tayo. Nakakabalik na ang mga Marcos ngayon. Yung gobernador at saka senador. At magplano yata mag-vice president pa. Na? Sino member ng NPC? Ni Danding. Yung NPC kay Danding yun eh. Alam ko, partido rin dito sa Rizal yun. Tapos ay yung LP, kanino ba yan? Sa Longga. Pero kila ako na ngayon yan. Kila Rojas. Kila Noynoy. Noynoy Aquino. Pero yung mga yan, yung mga binanggit kong partido, partido yan na hindi nga tayo kasali. Tama. Siguro kung may sasali, ilan lang. Kasi sinasali ng mga partido na yan ay yung mga politiko. Pag nanalo, may imbitahang maging kasapi. Pero yung masa, hindi tayo sinasali. No? Kaya siguro walang partido kasapi dito ng LP, ng Lakas, ng NP, wala. No? Kasi nga, sila ay partido ng mga may pera. Partido sila ng mga may negosyo. Partido sila ng may mga malawak na lupain. Partido sila ng mga mayayaman. Hindi tayo sasali. No, hindi tayo sasali. Ngayon, dahil sila ay partido ng mga mayayaman, dahil sila ay partido ng mga malalawak ang lupain, dahil sila ay partido ng mga kapitalista, siyempre, pag yung kailang kinatawan inanalo na sa pwesto, tulad na nangyayari, naging presidente, at sila na ang tinatawag na dominant political party sa ating gobyerno, naglilipatan naman yung mga ibang, di ba? Partido, di ba? Dati, Lakas, ang dami. Nung manalo ang LP, naglipatan lahat sa LP. Kaya ngayon, ang lahat ng mga congressman halos at sa senador ay LP. Ngayon, kung ano ang gusto nung partidong yon sa loob ng gobyerno, ay masusunod. Masusunod, yun ang magiging batas. Sasabihin, ipasa itong mga ganitong batas. Di ba? Kasi nga, yung partido mula, lahat ng partido ngayon nakapwesto, ay partido ng mga mayayaman. Halimbawa, noon, may demolisyon. Panahon ni Marcos, ni Cory, may demolisyon na. Ni Erap, ni Gloria. Ngayon may demolisyon pa rin. Sa demolisyon, sino ang naargabyado? Pag dinimulis yung mga bahay ng Maralita, sino naargabyado? Maralita. Naargabyado sila yung isang barong-barong na buong pagmamahal nilang tinayo, biglang wawasakin at marinig natin ang nakabibinging ngalangit-ngit ng mga napupunit na yero. Sakripisyo yung masa. Sino ang nakikinabang kapag nagaganap ang demolisyon? Pagkatapos ng demolisyon, sino makikinabang? Kapitalista. Ay bakit hindi mapigil yun? Kasi yung mga nasa Kongreso, nasa Senado, ay mga kasabi ng partido nagpapatupad yan. Kasi sila nga ay mga partido ng mga kapitalista at sendero. May batas na deregulation law, oil deregulation law. Yung oil deregulation law, isang batas na yung kapangyarihan ng gobyerno ay inalis na makialam kapag tumataas ang presyo ng gasolina. Inalis yun. May batas, ang tawag sa batas na yun, oil deregulation law. Nung maipasa yung batas na yun, wala nang tigil ang pagtataas ng presyo ng gasolina. At walang magawa ang gobyerno dahil may batas nga. Ipinaubaya sa mga kapitalista ng langis na pagtubuan ng pagtubuan ang mga nagmomotor, ang mga gumagamit ng gasolina sa ating bansa, yung oil deregulation law. Kaya, sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng gasolina, sinong apektado? Masa, magmumotor, at saka tayong buong masa. Sino ang nakikinabang?
kapitalista pa rin. Bakit? Kasi yung partidong nakapwesto sa loob ng gobyerno, mula noon hanggang ngayon, ay partido ng mga kapitalista. Kaya ang kailang ginagawang batas, mga pulisiya, mga patakaran, ay para sa mga kapitalista. At pagpabor sa kapitalista, laban yan sa masa, sa mga mahihirap. Kasi ano ang pabor sa mga kapitalista? Tatas ang presyo ng gasolina. Apektado tayo. Ano ang pabor sa kapitalista? Demolisyon. Bakit? Para may tayo ang mall, para may tayo ang kondo. Hanggang ganyan, ang partido na nakapwesto sa loob ng gobyerno ay partido ng mga iilang tao, ng mga mayaman, at sila nagdidesisyon, walang pagbabago. Walang pagbabago. Kahit anong ganda pa ng pangako. Sabihin, ngayon para lang mapaboto. Kayo ang boss ko. Kayo ang boss ko. Para lang tayo makumbinsing mapaboto. At hindi ako hindi maaaring ako makatanggi sa gusto nyo dahil kayo ang boss ko. Sabi natin, ibaba ang presyo ng gasolina, itinaas. Ibaba ang presyo ng LPG, itinaas. Ibaba ang presyo ng bilihin, itinaas. Sabi ng mga manggagawa sa Palea, itigil ang kontraktualisasyon, ikinontraktwal. Kahit anong gandang pangako, tuwid na daan, kayo ang boss ko, wala. Buwababa ang presyo ng kuryente? Nagkaroon na ba tayo ng kasiguruhan sa lupang ating tinitirahan? Kahit tayong Pilipino, ipinanganak na Pilipino, ang tatay natin Pilipino, ang nanay natin Pilipina, ang tatay natin Pilipino, pinanganak tayo sa Pilipinas, wala tayong karapatang magkaroon ng sariling lupang titirikan. Yan po yung dahilan kung bakit ang mga manggagawa, yung bukluran po ng manggagawang Pilipino, ako po yung pambansang tagapangulo ng bukluran ng manggagawang Pilipino, yung kay Capo Poy Lagman. Ako po yung kasalukuyang National President. At isa pong proyekto namin ay itong dapat siguro ang masang Pilipino, ang mga mahirap, ang mga manggagawa, ang maralita, ang mga nanay, tatay sa bahay, ay magkaroon ng sariling partido. Nang sa ganun, hindi na tayo simpleng taga-boto, taga-kampanya, at taga-bantay. At pagkatapos ng eleksyon, wala na. No? Tuloy na naman ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Tuloy na naman ang kontraktualisasyon. Tuloy na naman ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Tuloy na naman wala. Ang gusto natin tayo ay magkaroon ng sariling partido at mangarap. Hindi naman masamang mangarap na dumating ang panahon na ang partidong nakapwesto sa loob ng gobyerno ay hindi na partido ng mga mayayaman, ng mga milyonaryo, ng mga kapitalista, ng mga sendero, tulad ng mga kasalukuyang partido ngayon. Kundi, partido ng masa. Partido natin na gagawa ng mga patakaran, gagawa ng mga batas, gagawa ng mga pulisiya na pabor para sa masa at hindi para sa iilang tao na nakapwesto sa loob ng gobyerno at mga kapitalista. Yun ang gusto natin. At yung pangarap kong yan ay hindi isang guni-guni o isang gusto lang ni Jody na mangarap. Kundi yan po ay nagaganap na sa maraming bansa, maraming partido na dekada-dekada nang naghari sa kanilang bansa, mga partido ng mga mayaman, partido ng mga kapitalista, partido ng mga sendero, na gawang talunin po ng partido ng masa. Marami na pong bansa, sa bilang ko, mga 12 bansa na ang nagagawang manalo ng partido ng masa laban sa partido ng mga elitista, ng mga bilyonaryo, at nung sila'y manalo, agad ang ginawa nila yung serbisyo sa tao ang pinagtuunan. Yun yung programa yun yung plano ng partido ng partido ng lakas ng masa, na tayo ay bigkisin sa isang partido at mangarap, no? At mangarap na dumating ang panahon na ang partidong nakapwesto sa loob ng gobyerno ay hindi na partido ng mga milyonaryo, ng mga kapitalista, ng mga asyentero, ng mga iilang tao, kundi dapat ito maging partido ng masang Pilipino, ng masa.
no? At gumawa ng mga patakaran na pabor para sa atin at hindi para sa iilang tao. Nasa ganon, ang yayaman ay hindi lang ang iilan, kundi ang sambayan ng Pilipino. Ngayon kasi, ang yumayaman ay iilan. Meron tayong 40 billionaire. At yung 40 billionaire na yan ay nangyari nung panahon ng krisis. Nitong 2007, 2008, 2009, dyan sa panahon ng krisis na yan, dahil nagkakaroon ng krisis sa buong mundo, naging krisis din tayo, dyan sumulpot ang mga bilyonaryong Pilipino, 40, samantalang may 48 million na Pilipino na hindi, na yung sinasabi ko sa inyo, na dumadanas ng gutom, na dumadanas ng minsan ay hindi kumain sa nakalipas na 3 buwan. Yun yung kalagayan natin. At kung bakit nangyayari yan, isa sa tinitingnan nating dahilan ay yung kasing namumuno, yung partidong namumuno sa ating gobyerno ay partido ng mga iilan, partido ng mga kapitalista na ang batas at patakarang ginagawa ay para sa kanila, hindi para sa masang Pilipino. Yun po yung katotohanan. Kaya dahil po dyan, no, sabihin ko, yung LP, lahat dyan ng mga partidong yan, magkakaiba lang ang pangalan. Magkakaiba lang ang pangalan. Magkaiba ang pangalan ng LP, ng NP, ng Lakas, magkakaibang pangalan. Magkakaiba ang kulay ng uniforme. No? May pink, may green, may blue, may yellow. Magkakaiba lang ang pangalan. Magkakaiba ang kulay ng uniforme. Pero iisa ang programa. Iisa ang programa. Maniwala kayo sa akin. Iisa ang programa. Kaya kung ano nagaganap ng panahon ni Marcos, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Gloria, panahon ngayon, nangyayari din. Walang pagbabago. Kasi iisa ang programa. Ang programa ay paunlarin yung mga maunlad na, o payamanin ng payamanin, yung mayayaman na, at pahirapan ng pahirapan ang masang Pilipino. Binobola lang tayo sa maraming pagkakataon. Yan po yung gustong baguhin, yan po ang gusto resolusyonan ng PNM kung bakit nagtayo ng partido, itinayo ang PNM. Yan po yung gusto natin resolusyonan. Pero siyempre po, tatapatin ko rin kayo, hindi ito madaling laban. Hindi po ito madaling panukala. Hindi po paglabas natin dito, tapos na. Hindi po. Ito po ay mahabang laban. Pero ang ibig ko lang sabihin, simulan na natin ang laban. Sa isang labang, may direksyon at may patutunguhan ng pagbabago. Kaysa sa magpagamit lang tayo ng magpagamit sa mga politiko, magpagamit lang tayo ng magpagamit sa mga partido, naiisa naman ang programa. Ang programa ay para sa mga mayaman. Ang release ng pang-ekonomiyang programa ni Noynoy ay kapareho ng kay Gloria, kapareho ng kay Ramos, kapareho ng kay Era, kapareho ng kay Cory, ng pinaglilingkuran ay ang iilan, hindi ang buong sambayanan. Ito yung aming inaalok sa inyo mga kasama. Itayo natin yung Partido Lakas ng Masa, suportahan yan, palakasin natin yan, unti-unti. Hindi ito madaling trabaho. Tatapatin ko kayo. Hindi ito madaling trabaho. Hindi paglabas natin dito ay tapos na. Ito'y mahabang trabaho pero ulitin ko, iba nang magsimula at tumakbang tayo sa isang tamang direksyon ng pagbabago. No? Ngayon, hindi naman natin aantayin yung para tayo makinabang ay yung dumating na ang panahon na tayo ng partido sa loob ng gobyerno. Hindi naman natin aantayin. Habang tayo nagpapalakas, no? Habang tayo nagpapalakas, ay gagawa tayo ng mga pamaraan. Yung paglakas natin ay gagamitin natin para tayo magtulungan. Gawin natin na yung pag-oorganisa habang tayo lumalakas po ang ating paglaban. Habang tayo dumadami, nagiging importante tayo. Magkaisa tayo. At pag tayo nagkaisa, no, magiging kaibigan natin ang lahat. Ngayon, gawin natin yan para sa ating pagkapalakas at pagtutulungan. Yung ating pagkadagawa natin yung ganyang pagkakaisa, yung mga problema natin na walang panlibing, tingin ko, madali na nating resolbahin yan. Kung nakikita ng mga politiko at ng mga partido dito na tayo malakas. Walang pampakuan sa ospital, madali nating ayusin yan. No? Kung tayo nagkakaisa. At ang PNM, may lawyer kami. Kaya kung may mga individual na kaso, pwede pa rin naman tayo magtulungan. Basta ang kailangan na natin,
nasa ganun tayong direksyon, tuloy ang ating pag-organisa, tuloy ang ating pakikipaglaban sa loob ng ating mga trabaho, no? Alagaan natin mabuti yung ating pamilya, sa abot ng ating makakaya, bantayan natin sila. Kung may problema, makipag-ugnayan tayo sa mga leader ng ating samahan, mula sa komunidad, sa leader ng ating partido, kung tayo pagkakasundo tayo ito ngayon, at magtulungan. Walang imposible kapag nagtutulungan. No? Kaya ang gawin nating motto, ang problema ng isa ay gawin nating problema ng lahat. At ang laban ng isa ay gawin nating laban ng lahat. Maraming salamat. Yung Partido Lakas ng Masa ay ako sumusuporta po ako sa Lakas ng Masa. Yung po kayo nagtuturo sa UE, meron po kami mga grupo doon na nagmamarcha sa lansangan. At there was a time I was the chairman of bayan dito sa Taytay. Nagkaroon na ng differences. Umalis po ako sa bayan kasi ibig kong bumoto nung panahon ni Cory. Marami kumukontra na ako po'y tumakbo sa politika sometime 1992. Ano rin gagawin ko sa politika? Sabi ko, kahit isa kang tao, miski ka isang politiko, pwede mong magawa ang ibig mong gawin. At least, huwag ka nang makasama pa sa bulok sa karamihan, kundi makapagdagdag ka pa at hindi makasama sa mga bulok na politiko. Kaya po yung naging panindigan ko na ako po'y umupong bukal at nang ako po'y mag-provincial administrator, yan po ang naging panindigan ko. Hindi ako masama sa baha ng maling sistema, kundi makatulong ako at makasagip ako sa mga kababayan natin, miski sa mga politiko, para magkaroon ng isang pagbabago. Kaya po, napakahalaga po ng ating tunggalian, itong hapon neto, yung ating talastasan, itong hapon neto. Kanina, ayan, nakikita ko yung mga bata. Anong kinabukasan ng ating mga anak? Nakikita ko yung mga bata. Ako yung may dalawang lalabas na apo at meron po akong dalawang apo. Iniisip ko, pag ako'y nagkasakit, anong buhay nitong mga tao ito? Wala namang akong naipundar, wala akong naipon. Pagka nagkasakit, anong kinabukasan nila? Anong maitutulong mo? Anong maipapamana mo sa iyong magiging apo? Hindi ba yun ang lagi nating iniisip? Alam niyo, ang pagbabago, maraming klase ng pagbabago. Pwedeng ang pagbabago magmula sa sarili natin, ang pagbabago magmula sa marami, ang pagbabago magmula sa masa, ang pagbabago manggaling sa itaas. Pero sa totoo lang, mahirap baguhin ang pagbabago kung yan po'y manggagaling sa itaas. Hindi na po ako magbubusisi sapagkat nakita naman yung salita ng Kalodi. Pagka sa itaas yan, talagang magkakaroon ng pagbabago riyan. Pero ang babaguhin para sa kanila at para magpayaman sa kanilang mga pwesto. At kung paano papayayamanin ang kanilang nasa kanila na. Itong mga taong binanggit ito, magsasaka. Nasa kanila po ang kayamanan. Kasi sila po yung gumagawa eh. Ngayon, kung titingnan po natin ang pagkakahati-hati ng yaman, ang yaman nasa ilang tao, sila na nasa ibaba, hindi po nagkakaroon ng tunay na antas na pagkakahati-hati ng kayamanan. Kaya yan po ang tema ng inyong PLM. At kami po ni Governor ay nakikisa sa inyo. At kami po naman sa pamahalang panlaliwigan, ako po'y maraming beses na ipinapadala ng ating kagalang-galang gobernador. Yung pong programa natin dito sa pamahalang panlaliwigan ay talagang ginagawa po nating programa ng pamahalan ng tao at hindi ng pamahalan ng ilan. Saksi po ang ating kapitan dyan sa mga programa natin at kami laging nagkakaniig. Kaya sa pagkakataon pong ito ay bumabati po ang ating kagalang-galang gobernador sa ating asembleya ng PLM, Partido ng Lakas ng Masa. At sana po tuloy-tuloy ang pag-unlad natin ng ating kaisipan, ng ating diwa. At kung umaasenso po ang mga milyonaryo, sana po maisama ang ating masang Pilipino para naman ang tagumpay ng isang sambayanan ay lalong tumaginting at lalong magdingning, hindi lamang po sa ngayon, kundi sa bukas pang darating.
Marami pong salamat. Binabati po namin kayo dito po sa inyong pagtatatag o Rizal Provincial Assembly. At kauna-unahan po ito, matagal na po yung iba nating mga kasamahan sa iba't ibang organisasyon. Ang alam ko po, meron pang labor dito, meron ding mga sa grupo natin sa Urban Poor, pero marami po yung mga community na bago. Ay binabati ko po yung assembly ninyo. At nakakatuwa po na ginagawa po natin ito sa iba't ibang lugar. Ito po yung sa inyo dito po sa Rizal. Pero noong mga nakaraang araw po, lumilibot kami hanggang doon po sa, Luzon lang naman yung kinuha ko. Kaya nakapunta po kami doon sa May Bicol, doon po sa Pangasinan, doon po sa Bulacan. Marami pong lugar kasi may mga assembly din po tayo doon. Kasi po ang samahan na binubuo natin ay pambansa. National po ito. Kaya hindi lang dito. Meron din po tayong kasama sa Cebu. Meron din po tayong kasama sa Negros, Bacolod. Meron din po sa Northern Mindanao, Cagayan de Oro. At meron din po sa Western Mindanao. Lahat po yan, kahit na po sabihin, parang bago nating binubuo, matagal na po yung mga samahan natin. At yan ang ginagawa po natin, kaya natin binubuo, para po may organisasyon na nagdadala ng ating mga kahilingan. Kagabi po ako'y naimbita sa TV station, yung Channel 21 Action TV. Kasi po ay nagkaroon po tayo, kung alam po ninyo, sumama po tayo sa SONA. Alam niyo po ang SONA, State of the Nation Address. Pero hindi po tayo sumama kay Pangulo. Nasa labas tayo. Kasi po ang dinadala natin, kasi yung mga nagsusona ngayon sa batasan, nakaterno po sila, nakabarong sila, may parang nagpa-passion show. Kaya po hindi tayo doon sumama kasi hindi naman tayo magpa-passion show. Sumama tayo sa SONA para po nandun tayo sa kalye, para po baka makalimutan na tayo. No, kasi tuwing SONA, ang nangyayari, parang passion show na po yung batasan. Mga terno, makikita nyo sa TV, di po ba? Ang gagara ng damit nila. Baka naman makalimutan na merong naghihirap. Na baka maisip ng marami, kaganda ng mga suot ng mga to. Talagang gumaganda na ang kabuhayan sa Pilipinas. Kaya po tayo nasa labas. Kahit na po tayo hindi pinapupunta, sana po hindi tayo nakakalimutan. Kasi pagkapanahon ng SONA, parang nalimutan tayo Sasabihin, mahusay ang kalagayan ng mga tao, may trabaho. Kayo po ba may trabaho na regular? Sasabihin ay wala nang nagugutom. Yung bubay, palagay ko nararanasan natin yan kasi ang iba sa atin hindi na po nakakain ng 3 beses sa isang araw. Kaya po sa madaling sabi, pagka SONA nila pakikinggan, wala po tayo doon. Kasi SONA yun nila. Hindi sa atin. Yung SONA po natin sa labas. Doon po sa isang radio program na sabi ko, naiintindihan kaya ng Pangulo ang ibig sabihin ng universal healthcare. Kasi alam nyo po, ang universal healthcare, yan po ay panglahatang pagkalinga sa paggagamot sa mga may sakit. Universal yan kasi unang-una, ang ibig sabihin, lahat po ng tao tatanggap niyan. Kaya universal. Mahirap o mayaman tatanggap niyan. Pag may sakit ka, kailangan kang gamutin. Yun po yung unang punto ng universal. Ang ikalawa pong punto ng universal healthcare, kahit anong sakit mo, ay gagamutin nang hindi ka gagastos. At ikatlong punto, yung medisina ay sagot din. Kasi sa atin po, kahit po tayo madala sa ospital, meron mga public hospital, pagka tayo dinadiagnose, o meron kang TB, meron kang cancer, yun po, na-diagnose tayo, okay lang. Ang susunod, dapat gagamutin tayo. Pwedeng tinitingnan tayo ng doktor. Wala namang pambili ng gamot. Di patay din tayo, di po ba? Nalaman natin ang sakit natin, pero patay din tayo kasi hindi naman tayo magagamot. Hindi naman po nakakagamot yung tingin ng doktor. Unang hakbang lang ang tingin ng doktor. Pag tinignan ka ng doktor, sasabihin sa'yo, ito sakit mo. Hindi po tayo, yung iba kasi parang maligaya na sila, alam po na sakit ko. Susunod po doon, medisina. Dahil kung hindi nyo ginamit yung patay din kayo. Di po ba? Kaya po may gano'n. Yun po ang universal healthcare. Kaya sinasabi yan, kasi yun po yung mga gusto nating ilaban. Wala pong kongresista na gumawa ng batas kaugnay yan. Puro, ano lang po yan, drawing. Mga
sinasabi nila ganito, ganyan. PhilHealth lang pala yung sinasabi nila. Kaya kung sinasabi, PhilHealth lang pala sinasabi nyo, universal healthcare na. Nakakahiya naman sa Vietnam. Nakakahiya naman sa Malaysia. Kasi doon, halimbawa, magbabayad lang sila ng worth 100 pesos. Lahat na yun. Lifetime na yun. Sagot na, mayaman, mahirap, sagot ka. Lalo na sa Europe. Yun po yung ibig sabihin, sapagkat yun po ang responsibilidad ng gobyerno. Sapagkat yung gobyerno po na hinahayaan yung mga tao na magutom, na hinahayaan ng mga tao na magkasakit, na hindi mapa-ospital, na hindi magawa ng paraan, wala pong kwentang gobyerno yun. Bakit pa po tayo nag-gobyerno? Kung wala naman po palang magagawa, pulpul yung gobyerno natin pagka ganun po. Kaya po tayo nagsasama-sama kasi po katulad no, niloloko na naman tayo, walang universal. Ininikit doon po sa sinasabi nilang syntax. Alam niyo po ba yung syntax? Yung po, sino po umiinom sa inyo? Konti, no? Sino naninigarilyo? Mas marami. Ano po? Ang syntax, yung sigarilyo ninyo, yung inyong beer, yung inyong hinebra, tataas na. No? Tataas na po yan. May mga natutuwa. Kasi mapipigil na, pero ang kasamaan po, hindi na po natin sinasabi, kasi tayo naman po, syempre, kung konti-konti lang, okay lang. Hindi po ba kasi... Oo, bibili din. Kaya ang mangyayari, dahil bibili din kayo, pala, mas mataas na po. Mas mataas na bibili nyo. Kasi panibagong tax ng gobyerno yon. Ang isang malaking tax ng gobyerno, alam nyo naman, yung VAT. Dati-rati walang VAT. Kailan po nagkaroon ng VAT? Di ba nung araw wala namang VAT? Ngayon mayroon ng VAT. Kaya doon po nagtatax ang gobyerno. Ngayon yung sin tax. Kailangan daw nila ng 33 billion monthly. Ang sinasabi nilang dahilan, para raw magkaroon ng universal healthcare na naman. Pero PhilHealth lang pala ang ibig sabihin. Di kalokohan na naman. Itatax na yung mga tao, yun din lang pala ang ibibigay. Mabanggit dyan. Kasi yung iba naniniwala na gumaganda na ang buhay natin nung marinig nila yung sinasabi. Kaya po may SONA para pasasabihin yung totoo. At kaya rin po tayo may assembly para sabihin ang totoo. At kaya rin po tayo may organisasyon. Kasi para sabihin ang totoo at para, hindi lang sabihin, para ilaban ang totoo. Kaya yung pong sinasabi ko, bahagi lang ng ating mga programa. Gusto po natin ng universal healthcare. Bakit po? Bakit yung mga kapitbahay natin meron? Bakit wala tayo? Ano kaibahan natin? Tao rin tayo. Tayo rin naghihirap. Gusto po natin ng yung pong mga benepisyo na para po sa mga tao. Katulad ng pabahay. Bakit din po halimbawa yung pabahay ng Venezuela ay napakagaganda? At hindi po sila itinatapon sa mga napakailang na lugar na walang trabaho. Kaya ba natin yon? Dapat kaya natin yon. No? Kasi sabi nga, ang binabanggit natin, ang daming mayayaman dito sa Pilipinas, yung 40 bilyon na yon. Yung 40 bilyonaryo po na yon, yun po ang sinasabi natin, may pera po ang Pilipinas para gamitin sa may hirap. Kasi gusto po natin na magkaroon ng mga benepisyo ang lahat ng may hirap. At pwede po yun. May pera, may binabayaran po tayo sa mga bangko na malalaki na utang pa nila Marcos ng gobyerno noon na hindi natin alam kung saan napunta. Marami ibinulusap. Kaya po sa Imelda, nakita nyo naman yung luho niya. Syempre, hindi mauubos yung pera na yun Marami yun Meron pa nga hindi pa nagagamit dun Kaya po, yung pera na yun ay isa, yung pong binabayaran nating utang, pagka po nakipag-negotiate tayo na wag muna tayong magbayad, katulad ng ginagawa ng ibang bansa, pwede po yun. Para po magamit natin yung ating pera doon po sa kapakanan ng mga tao. Kasi sa budget na ginawa nila na susunod ng gobyerno natin, wala pong ganong pag-unlad sa serbisyo. Negosyo po ulit ang gagawin. Wala po tayong serbisyo talaga pinapagkaloob sa mga tao. Kaya po natin sinasabi, isang panggagalingan yon. Ikalawa pa pong panggagalingan, wag na po tayo ang buwisan. Tanggalin na po yung VAT. Tanggalin na yung mga buwis na para sa na maraming na may hirap yung bumabalikan at ang buwisan po yung mayayaman. Sabihin ko po sa inyo, 33 billion ang gustong kunin sa sin tax.
Yun pong hindi binayaran na buwis ni Lucio Tan, 250 billion pesos. Pinababayaran dati. Ngayon, bagong gobyerno, nalimutan na. Meron po tayong 250 billion sa tax pa lang ng isang tao na bilyonaryo na dapat bayaran na magagamit natin sa pagpapatayo ng bahay, pagpaparami ng ospital. Sisikip tayo, bibigisin natin yung hanay, nagsisimula tayo. Tayo wala tayong mga pangalan dito, pero matagal na tayong lumalaban, meron tayong puwersa, magpapalaki tayo. Yan po, gagamitin natin yung lakas natin na yan sa maraming paraan. Katulad ng sinasabi kong mga ilalaban natin, at saka din po sa pagpapatakbo doon sa gobyerno. Magsisimula tayo doon sa mga maliliit na pwesto, hanggang party list, kung kakayanin natin, ibabalik ulit natin, at pagkatapos ay magpupunta tayo sa mga lokal-lokal, susuportahan natin para po dumami tayo na nandun sa pwesto para makarating tayo sa kalaunan doon sa talagang pwesto na makapagdidesisyon tayo para sa kapakanan ng mga tao. Wala pa po tayo doon. Yung iba, siyempre, parang kaya ba natin yan? Yun po ang ating problema. Kaya po ang ating problema naman nasa atin din. Di po ba kung susuriin nyo? Nasa atin din ang problema natin kasi kung mag-iisip tayo lahat na hindi natin kaya yan, wala pong mangyayari. Kung mag-iisip tayo na, o sige, maganda dun sa ibang bansa, lilipat na lang tayo doon tayo magtatrabaho. Alam naman natin, kahit magtrabaho tayo doon, hindi po natin makukuha ang benepisyo. Kasi yun nga ay pang citizen. Pilipino tayo, dapat dito tayo umunlad. Pilipino tayo, dapat ang lupa natin dito. Pilipino tayo, dapat may bahay tayo dito. Pilipino tayo, dapat ginagawa tayo dito. Para tayong dayuhan dito Yan po yung ating kalagayan. Kaya natin ginagawa ito, parang ano ba kayo, makabayan ba kayo, yung mga nakaupo? Nag-iisip pa kayo ng para sa bayan? Nag-iisip pa kayo nangyayari sa mga tao? At ngayon may nagsasalita, binubuwag nyo pa. Inuutosan yung mga pulis na wag makapunta. Katulad po ng ginawa sa atin. Ganun din po ang ginagawa natin dito. Tatapatan po natin ang kanilang partido. Kaya po ang tawag sa atin partido. May Partido Liberal, may Partido Nasyonalista, nagsasama-sama sila. Lahat po yan, matagal na. May Partido Kampi pa. Palagay ko mabubuo ulit kasi nakalabas si Gloria. Di po ba? Para palang pinigilan ng panahon ng SONA. After a few days, pinalabas si Gloria. Katas, ang nangyari pa pagkatapos ng SONA, tumaas din ang presyo ng gasolina, di po ba? Halos 3 piso. Di tinapos na makatapos ang SONA. Maraming bagay na sinasabi nila. Kahit nga po sinasabi na bumaba na daw ang crime rate kasi mangalingan din. Kasi ang ginamit po na datos ni Pinoy ay yung datos ng 2011. 2012 na ngayon. Ang ginagamit niya first quarter. 36% ang itinaas ng crime rate sa Metro Manila. At kahit mahirap, pinatamaan na, di po ba? Matagal na yan na lalakad ka sa kalye, ibabandera mo yung cellphone mo, talagang mananakaw yan sa'yo. Yung kasamahan namin, cellphone lang, inisnatch. Doon sa, kasi mahirap ang buhay ng tao Minsan nakatago na, ma-hold up pa sa'yo. Kasi yung mga nang-hold up, pinagtsitsagaan na yung mahihirap. No? Kaya tayo, mahirap na nga tayo, pero kahit anong pakiusap na gawin mo, kasi nga, ganito ang buhay natin. Hindi naman po natin sinasabing tama yun, mali nga yun, kasi tayo pinahihirapan. Pero po hanggat hindi nababago ang buhay ng mga Pilipino, talaga pong yung, pati yung pong usapin ng seguridad, hindi po tayo mapapanatag. Pati sa mga anak po natin, hindi tayo mapapanatag. Sapagkat sobra na po, para na pong ang mundong ginagalawan natin ay napakagulo na, sapagkat yung mga namumuno ay wala namang ginagawa. Kaya po, yung atin pong bubuin, Partido Lakas ng Masa, pagtulungan po natin, wala na pong ibang maggagawa nito kundi tayo na lang po. Hindi po natin maaasahan ang mga politiko na magtayo ng ganitong partido. At kailangan po nating pag-aralan pa rin, ilan lang po yung nabanggit kong pagbabago. Alam ko marami tayong gustong gawing pagbabago. Hindi na po tayo magtatalo dyan sapagkat alam ko na kung ano ang gusto niyong pagbabago at alam niyo yun. Yun po, nag-uusap-usap tayo para pagsamasamahin yun. Iba-iba lang yung sinasabi natin. Minsan nga, ang ginagawa lang natin ay para sabihin na kaya natin yan. Kaya natin magbago. Kasi yung marami sa atin ay nawalan na
nawalan na po ng pag-asa. Sinasabi po natin, heto ang pag-asa, yung Partido Lakas ng Masa. Marami pong salamat. Gagawin kahit nandito na po ako, binigay po ako ng kamangyarihan at mga atas na napakabigat. Nagaan po ito pag kayo din ang aking tutulong. Dahil naniniwala po kayo na kahit masama yung panahon ngayon, pumunta kayo dito, ibig sabihin, seryoso po kayo na suportahan ang PNM Rizal. Lalo na yung layunin nito para sa totoong pagbabago patungo sa sosyalista na reforma ng sistema. So inaasahan ko po yan na yan ang gagawin natin. At bago po natin tapusin yung aking talumpati ngayon, tatanong, hanggang kailan po ba yung termino mo? Para natin yung kontrata natin, di ba? Siyempre yung kontrata ko bilang Pangulo, dapat define. Diba? Define. Kasi pag alam naman natin, pag nagkakaroon ng eleksyon, nagkakaroon ng paksyon-paksyon. Diba? Kasi pag nilapitan na, nakakamayan na yan ng mga sinasabi natin nasa grupong elite, pag nakakamayan na, babago kulay. Kaya hindi nagkakaisa ang grupo. Kaya hindi nagkakaisa kasi pag nakakamayan, babago kulay. Yun. Kaya dapat po maging malinaw sa atin na pag tayo tinanggap natin yung PNM sa ating sarili, dapat isang puso po natin yung ginagawa natin. Kasi matutulad din po tayo sa mahabang ng mga karanasan. Eh, no, sila Kalyo din, tsaka sila Pasa. Diba? Ang haba na po ng karanasan nila, pero hanggang ngayon, sumisigaw pa rin sila ng pagbabago. Lalo po yung mga kabataan, challenge natin sa kanila. Yung ginagawa po ng inyong mga leader sa kasalukuyan ngayon ay para po sa future ng mga kabataan. Kaya isang malaking challenge po yung gagawin natin ngayon. So ilan po, muli po maraming salamat po sa inyong suporta dahil napagkaisa nyo. Sana magkaisa rin kayo ng suporta at tulad ang PNM sa kanilang mga programa. Maraming salamat. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for freedom, freedom. No, you can hear our call. Oh, oh, we're calling for freedom, fighting for freedom. We know you won't let us fall. Oh, oh, we know you're here with us. No more being prisoners in our homes, no more being afraid to talk. Our dream is just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God,